Magandang umaga mga kapatid. Are we blessed today? Amen. Glory to God. May I invite everyone to stand again bago tayo ma, maupong relax sa ating upuan. Basahin mo muna natin yung ating Redeeming Grace Gate Community Church vision. Ito. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Redeeming Grace Gate Community Church is a Christ-like community where everyone is a minister of God's Word, providing a divinely comforting home with passionate worshiping members, equipped and committed leaders, and with abundant resources reaching out people in the Philippines, in Qatar, and the rest of the world. Basahin din po natin ang ating teksto this morning, found in the book of Matthew, chapter 7, verses 7 to 8. Sabi rito, Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks open. Can we close our eyes and pray? Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli Lord kami nagpupuri at nagpapasalamat Lord sa umagang ito na muli Lord, dinakumupo kami sa lugar na ito upang kami Panginoon ay sama-sama at may kalayaan na magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat Lord sa mga awiting papuri at pagsamba Panginoon. Nawa Panginoon ang mga awiting ito ay naging mabangong aroma sa iyong banal na trono o God. At gayon din, Lord, sa iyong mga salita na inihanda mo this morning, Panginoon. Lord, I pray that you will prepare our hearts, Panginoon, na ito'y maging isang matabang lupa, Panginoon, na tatamnan ng iyong mga binhi. Ito'y tutubo at mamumunga sa aming buhay, O God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, and even sa mga kapatid namin sa Zoom platform or even sa FB Live, Panginoon. Lord, I pray na sa kanilang pakikinig, Panginoon, ay magrema din ang iyong mga salita sa kanilang buhay, O God. Lord, dalahin ko po, Ama, na itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang ang makita at mataas at maluwalhati sa aming kalagitnaan this morning, O God. At you alone, Panginoon, be glorified and magnified in our midst, O God. And I thank you, Panginoon, for this opportunity to share your words, Panginoon, sa mga kapatid ko, Panginoon. And then, Lord, cover this place with your most precious blood, O God, that there's no weapon formed against us will prosper in this place, Panginoon. Bagkus, Lord, andon ang kalayaan namin, Panginoon, na ikaw ay bigyan ng kapurihan, luwalhatiin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, O Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng may kapurihan, kapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makaupo na po tayong lahat. Amen. Ang title po ng mensahe ng Panginoon this morning is From Asking to Abiding. Muli magandang araw mga kapatid. Today, pag-uusapan natin yung mga bagay na lagi nating ginagawa, no? Pero minsan, hindi natin lubos na nauunawaan, no? Ang panalangin. The passage this morning emphasizes the importance of prayer and the assurance that God responds to those who earnestly seek Him. Sa mga panalangin na idinudulog natin sa Panginoon, alam natin na laging may tugon. The teachings comes from the Lord Jesus Christ Himself on the Sermon of the Mount, wherein doon nangyari yung pagtuturo ng Panginoong Hesus sa kaniyang mga disciples at sa crowd. Imagine ang dami nun. And that time na naalala nyo, the same story na doon pinakain ng Panginoon yung 5,000 men. Hindi pa kasama yung mga bata at yung mga kababaihan. And in this Sermon on the Mount, emphasize persistent, trusting prayer and active faith.
It is central to Christian ethics portraying kingdom-oriented life para sa atin. Where internal transformation produces transformation, righteous action, and it challenges hindi lang yung mga tao noon na nakarinig ng sermon, kundi it challenges each and every one of us today. Believers to live with integrity, mercy, faith, reflecting God's character in personal, social, and spiritual dimension. The Sermon of the Mount remains foundational guide for understanding Jesus' vision of the kingdom of heaven na dapat nararanasan natin here on earth. Jesus' teachings includes the Beatitude, moral teaching, and guidance for righteous living. Kung ano natin yung overview ng Sermon of the Mount, wherein doon nangyari kung paano tinuruan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo kung paano manalangin. Kung paano tayo binigyan ng encouragement like the disciples, kung paano sila nananalangin. The teaching on the mountainsides to his disciples and crowds emphasizing kingdom values that surpass mere legalistic observance of the law. Hindi lang dahil sumusunod sila sa law that time. The sermon instructed to guide believers in character, relationship, and spiritual practices, showing how God's kingdom operates in daily life. Sa message this morning, tingnan natin yung meaning ng meron tayong tatlong nabanggit na bagay doon, di ba? You ask, it is your action. Next slide, please. Ayun. You ask, you pray. You approach God honestly and directly with your needs. You seek, it is your action. Go beyond words. You pursue truth, wisdom, and God's will intention. Knock, you knock. It is your perseverance. You persevere even when answers don't come immediately. The repetition of progressive effort, prayer, action, and perseverance. And the promise is not about instant result, but about God's faithfulness in response to sincere faith. Meron lang akong tanong sa bawat isa. Ilan sa atin dito yung nagpe-pray minsan, pero pakiramdam natin, parang walang nangyayari. Hindi sinasagot yung ating panalangin. Or minsan, naubusan tayo ng sasabihin sa ating panalangin. At madalas, ang prayer natin, Panginoon, bless me. Panginoon, give me. Panginoon, help me. Parang yung Panginoon natin naging penge noon. Penge nito. Penge ng ganito. Hindi na siya Panginoon. Pahingi na lang. Tapos, pag walang sagot, we got frustrated. Disappointed tayo. Pero what if ang prayer ay hindi lang tungkol sa paghingi? What if ang prayer ay tungkol sa pakikipagrelasyon sa Diyos? Today, the Lord have message to each and every one. Prayer is not just asking God for things. It's learning to abide in Him. There are 5 points na inihanda ang Panginoon para sa ating lahat. Kung paano
The prayer of a righteous are effective. Kung paano from asking to abiding, we receive the blessings due to each and everyone. Una, be honest with God. Prayer is an honest conversation with loving Father. Ang sabi sa Matthew 6:8, sabi ron, your Father knows what you need before you ask Him. Ay, alam na pala ni God. Pwede na akong di manalangin, no? Alam na ni God kung anong kailangan ko. So bakit pa tayo magpe-pray? The Lord already knows what we need. Because prayer is not information. It is a connection. Naniniwala ba kayo ron? Though alam ni Lord yung pangangailangan natin, hindi tayo nagpe-pray para sabihan si Lord na gawin ang gusto natin o ibigay ang gusto mo. Nagpe-pray tayo para lumapit sa Kanya. Amen? Hindi dahil lang may kailangan tayo, saka tayo lalapit kay Lord. Ang sabi ng Matthew 7:11, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? See, Lord, He is not just God to us. He is also a Father to us. Amen? Kayo, may mga anak tayo. O, yung wala pa, imagine niyo na lang na may anak kayo. Anong gusto nyo sa anak nyo? Di ba? Yung best. Ano yung gusto nyo na mangyari sa anak nyo? Ano yung plano nyo na tingin nyo mas maganda? Di ba? Ang gusto natin, tayong mga magulang, or bachelor ka pa lang, gusto mo rin naririnig sa kapatid mo, nagsasabi sa'yo, di ba? Yung mga anak natin, ang gusto natin, naririnig sila na nagsasabi, kung pagod sila, ma, pa, pagod ako. Mami, daddy, I'm tired. Gusto ko ng ganito. Gusto nating marinig kung ano ang gusto nila, paglaki nila, kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila, ano ba yung kanilang pangarap, gusto nating marinig, ano yung mga plano nila sa buhay. Why? Because relationship matters. Ganon din si God. Though He knows what is best for us, hinihintay pa rin ng Panginoon yung paglapit natin sa Kanya. Hinihintay pa rin ni Lord yung pagsasabi natin sa Kanya, Lord, I need you. Lord, ito yung mga plano ko. Lord, ito yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Remember the story about the prodigal son in Luke 15. Wala po dyan sa text. I'll just brief you kasi medyo mahaba. Yung prodigal son, though hindi pa patay yung tatay niya, kinuha niya na yung mana. Pumayag naman si tatay, binigay yung mana. Pagkakuha ng mana, lumayas si anak, nagpunta sa ibang lugar, nagpakasasa siya doon sa kanyang mana. O, nilastay niya yung kanyang mana. Inubos niya, nagpakasaya siya, natuto siyang magsugal, maglasing, mambabae, lahat ng bisyo, until such time came na naubos yung kanyang pera. Wala na siyang pambili ng pagkain. Hanggang sa nakikikain na lang siya doon sa kasalo ng mga baboy na pinapakain. Namimili na lang siya ng pwedeng kainin. And there comes a realization sa buhay niya na sa bahay ng kanyang ama, yung katulong, yung mga kasama sa bahay, well provided kahit sila'y kasambahay lang o katulong sa bukid. Bumalik siya. You know what happened? Tinanggap siya ng ama, hindi siya sinisi,
Hindi siya, ano yung tawag doon? Ah, hindi siya, ah, hindi siya, hindi siya pinagtabuyan. Hindi siya pinagsabihan na wala kang kwentang anak, nilustay mo yung yaman mo, tapos babalik ka rito. Kundi, nung makita siya ng ama, malayo pa, patakbo na siyang sinalubong. Open arms, tinanggap siya ng ama at binihisan at binigyan ng pagkain. That is the heart of God. Mga kapatid, hindi mo kailangang maging perpekto para manalangin. Hindi mo kailangan yung mabubulaklak na pananalita para bulahin si Lord. Alam ni Lord kung ano ang laman ng puso mo. Hindi mo kailangang ayusin ang buhay mo bago lumapit kay Lord. Lumapit ka hanggat magulo ang buhay mo, hanggat pagod ka, hanggat wala kang masabi kay Lord. Lumapit ka kay Lord. Because God prepares honesty over performance. Amen ba tayo doon? We come to the Lord for who we are. Hindi, kasi minsan naririnig natin na pag ini-invite natin yung iba, no? Saka na lang pagka konti na lang yung kasalanan ko, pwede na akong humarap kay Lord. Eh sino mag-aalis ng kasalanan natin? Pangalawang puntos, sabi ng trust Him even when the answer is no. Sabi ng Matthew 7:8, diba? Ask and it will be given to you. Bakit? Ipinanalangin ko na hindi pa binigay ni Lord. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng hihingin mo ay ibibigay ni Lord. Why? Because God is not a genie na kapag lumabas na si genie, andyan na, your wish will be granted. Ang kaibahan, si genie is a myth. No? And limited to 3 wishes lang. Si God, unlimited ang paghingi natin. And bilang Ama, hindi niya ibibigay yung makakasama sa atin. Kaya nga, today, the Lord is teaching us on how to ask when that asking become our abiding in His Word. Hindi lahat ng hinihingi natin, hindi lahat ng akala natin ay yung makapagpapasaya sa atin ay may magandang resulta at ipagkakaloob ni Lord. Hindi po. Tingnan natin yung istorya ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 9. Sabi yan? There was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me 3 times. Sabi rin, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 3 beses si Apostol Paul na humingi sa Diyos. Sinabi niya, alisin mo ito sa akin. But the Lord's response is, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi inalis ni Lord yung problema kay Paul. Pero binigyan siya ng biyaya ng Diyos. Minsan, ang hinihingi natin, comfort. Pero ang binibigay ni God, character. Pahabain yung patience natin. Minsan, ang gusto natin, escape. Pero ang binibigay ni Lord, ang gusto ni Lord sa atin, transformation.
Gusto nating umalis sa sitwasyon. Pero hindi yung sitwasyon ang binabago ni Lord, kundi tayo ang binabago ni Lord. In your life, you have experience na noon pinagpe-pray mo yung magiging karelasyon mo. Hindi natuloy. Meron ba tayong pinagpe-pray na trabaho, pero hindi tayo natanggap? Meron tayong pinagpe-pray na plano sa buhay natin, pero hindi nangyari. Sabi natin, Lord, bakit? Pero years later, andito ka na ngayon, did you realize yung purpose ni Lord? Why those things were happen? Na-realize mo ba? At nagsabi ka ba, salamat Lord, hindi mo binigay. Salamat Lord, hindi nangyari ang mga plano ko. Na-realize mo ba ngayon that you're in a better place? That you are in a better relationship? Dahil kasama mo si God? Dahil si Lord yung nagbigay sa iyo ng iyong partner? Si Lord ang nagbigay sa iyo ng opportunity to come here or to work on that company? Na-realize ba natin yun? Because God sees what we cannot see. God's no is not a rejection. It is a protection. Baka yung pinag-pray natin dati, wala na ngayon. Yung company na dati ang ganda-ganda, delay na yung salary ngayon. Yung mga bagay na pinaplano mo noon, hindi nangyari. Pero may mas magandang plano pala ang Diyos na ginawa sa iyo today. Narito ka dahil narinig mo ang mensahe ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. At pangatlong puntos, align your heart with His will. Yan. Aligning our desires with God's will. Hindi lang yung will natin. No? Ang sabi sa 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He hears us. So, ang prayer pala ay hindi lang, Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung plano ko. Lord, ibigay mo ito. Kundi dapat, ang prayer pala natin is, Lord, baguhin mo ang gusto ko. Lord, baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Remember the Lord Jesus Christ in Matthew 26:39. Sabi niya, like the prayer of the Lord Jesus in Gethsemane. Sabi niya, Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as your will. Si Lord, alam niya ang mangyayari, no? Ang sakit ng mangyayari sa kanya. Imagine, ito-torture siya. He will carry the cross for how many kilometers? He will be crucified on the cross. He will die on the cross. Alam niya yun. Pero, hindi yung kalooban niya ang sinabi niyang gusto niyang masunod. Though He is God, He can say, pwede na ako mag-skip next episode. Wag na itong episode na to, di ba? Pwede. Kasi Diyos siya eh. Pero hindi po niya ginawa dahil ang gusto niyang mangyari ay ang kalooban ng Diyos. And if those things were not happen, yung salvation natin is futile. Yung everlasting life na promise sa atin ay hindi mangyayari. Not my will, but as you will. Yun ang sabi ng Panginoon. Surrender siya sa kalooban ng Diyos Ama. Pero hindi ang gusto ko,
ang gusto mo, Lord, ang masunod sa buhay ko. Ganito dapat ang prayer natin. Amen? Lord, gusto ko itong trabaho, pero ikaw ang masusunod. Lord, gusto ko siyang makasama, pero kung hindi siya para sa akin, alisin mo siya. Hindi tayo yung kukumahog, no? Though, marami minsan naririnig natin, lagpas na ako sa kalendaryo. Huwag kayong magmadali. Yung mga single dyan. Meron pang bingo. Lord, ito yung plano ko, pero ikaw pa rin ang may akda ng lahat. Habang tumatagal yung panalangin natin, ito yung natututunan natin. From controlling, dahil humihingi tayo ng gusto natin, to trusting God. From demanding, halos utusan na natin si Lord, lahat ng gusto natin, to surrendering. And from asking things, yung mga kahit na hindi na pangangailangan, basic needs natin, na nagiging luxury na yung hinihingi natin, to seeking God, which is in accordance to His will. So habang tumatagal, habang lumalalim yung relasyon natin sa Panginoon, sa pananalangin, hindi na tayo yung nasusunod, kundi lagi nating inaasa sa Panginoon na yung kalooban niya ang masunod sa ating buhay. And yung pang-apat na points is spend time with Him daily. Knowing God comes from spending time with Him. Tingnan natin yung istorya ni Martha at ni Mary. No? Yan. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what He said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Paano natin malalaman ang will ni God? Hindi ito sa hula, guest, or punta ka kay Madam Oring, magpahula. Hindi ito feeling ko, ito yung kalooban ni Lord. Feeling ko, ito yung ng Holy Spirit sa akin. Dinadrive niya ako to do this. Ito ay sa pamamagitan ng relasyon natin sa Diyos. Ito yung tinatawag na relationship matters between us and God. Si Martha, in our text na binasa, si Martha, she's busy, active, serving the Lord, and yung mga bisita kasama doon sa bahay na mayroong sermon na ginagawa ang Panginoon. Pero si Mary, katulad natin, katulad nyo, audience, nakaupo, nakikinig ng mensahe ng Diyos. And anong sabi ni Lord? Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Paano ba tayo sa buhay natin ngayon, no? Busy tayo sa work, sports, bahay, gala. Ano pa ba yung iba? Extracurricular sa buhay. Laging may ginagawa sa bahay. Pagka sa bahay, gusto magluto, maglinis, magbutingting ng kung ano-ano. We almost spend the whole day busy doing. Laging may distraction. Minsan natitigil sa ginagawa. Magbubukas ng cellphone,
manonood ng TV, mag-search ng kung ano-ano. Ang daming distraction, pero tanungin natin ang ating sarili. May time ba ako kay God? May time ba tayo kay God? Hindi kailangan mahaba agad ang time mo kay God. You can start in a small time, 5 minutes, quiet time, isang verse sa Bible, isang honest prayer. It's consistency over intensity. We need to spend time with Him daily. Mag-set tayo ng specific time and place for our daily devotion, such as early in the morning or before going to bed. Engage in a prayer, reading scripture and meditation, deepening relationship with God. Make a prayer priority in your daily routine. Bago ka magtrabaho, bago kung ano man ang gagawin mo, unahin mo ang panalangin. It allows us to communicate directly with God. O hindi na natin kailangan tumawag sa kung sino-sino pa para sabihin kay God. Directly to God. Reflects on God's Word regularly. Kailangan natin to at it provides guidance and insight to our life. Spend time in silence and solitude, allowing your heart to align with God's purpose. These practices can help you cultivate a meaningful and intimate relationship with God each day. Again, consistency over intensity. Kapag inumpisahan natin ng araw sa panalangin, the whole day, ma-experience natin ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Panglima, last but not the least, seek Him, not just His blessing. The greatest answer to prayer is God Himself. Sabi ng James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Hindi ibig sabihin, hindi sinasabi doon that draw near to God and He will give you everything. Sabi ron, He will draw near to you. Kapag kasama natin si God, kapag hinahanap natin ang blessing ni Lord, unahin natin hanapin si God. Tingnan natin kung ano yung kahilingan ni Moses in Exodus 33:14-15. Sabi ron, my presence will go with you. Ang sabi ni Moses, if your presence does not go with us, do not send us. Hanapin natin yung presensya ng Diyos. Si Moses, hindi niya hinanap yung blessings ni Lord sa kanya. Ang hinanap niya, ang gusto niya, yung presensya ng Diyos. The most important things is the presence of God, not just the blessings. If God is with us, who will be against us? If you have God, you are complete. You are lack. You lack nothing. Kompleto ka na. But if you have all things, but without God, you're incomplete. In Philippians, sabi doon, my God will supply all my needs according to His riches in Christ. Glory. Yes. And even in Matthew 6:33, di ba? Promise ni Lord. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. First, seek His presence. This is very important.
seek His presence. Prayer is not a relationship. It's not a performance, but it's a relationship. It's not a control, but a surrender. It's not just asking, but abiding in His command towards us. When Jesus said, when you pray, He is expecting each and every one of us to commit in prayer. Na maging regular o maging routine natin ang prayer life natin. If we don't know how to pray, allow the Holy Spirit to teach us. As long as our heart is in line with His will, we are not just asking, but abiding. And today, let us begin to change our prayer life. Be honest with God. In summary, be honest with God. Trust Him even when the answer is no. Align your heart with His will. Spend time with Him daily. Seek Him, not just His blessing. Brothers and sisters, let us come near to God. Hindi tayo tataboy ni Lord. He will not judge us. He will not just forsake us. He will receive us open arms and He will transform us because God loved us. And when you pray, you're not talking to a distant God. You are coming home to a loving Father. Tayo po tayong lahat. As we seek the Lord in prayer, let us continue to be in the presence of the Lord daily. Maging routine natin, routine activities natin, first thing in the morning is to pray. Let us pray. Hallelujah. Lord, turuan mo po kaming manalangin, Panginoon. Kung paano, Lord, na ang panalangin namin ay yung kalugdan, Panginoon. Nawa, Lord, lagi po namin hanapin ang iyong presensya. At nawa, Lord, hindi yung kalooban po namin ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Lord. We acknowledge, Lord, that apart from you, Lord, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya po, Lord, simula sa araw na ito, Panginoon, baguhin mo po ang aming buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin. Patuloy ka pong kumilos na makapangyarihan sa buhay ng bawat isa. At ikaw po ang patuloy na mag-guide at mag-lead sa amin, Panginoon, upang maging matagumpay, Panginoon, ang bawat araw kung inumpisahan po namin sa panalangin. Patuloy ka po namin pinapupurihan, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.